pwede bang brother. tanggal? Yun. Hindi Magandang ko alam hapon kung po. paano ko tatanggalin itong nagbi-blink na to eh. Oo nga. Ah, Can you help? Nag Bro Lance, pag-pray ko na po. ay, sige bro. Sige, Brother Edmond. Okay. Lord God, Heavenly Father, magandang hapon po, Lord. Tinataas po namin si Brother Bernie as he shares your word sa love series namin po, Lord. Override this preparation, Lord. Teach him. Turuan niyo po siya sa mga sasabihin at sa mga hindi sasabihin, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Brother Edmond. Amen, Lord. Ayan, next stop na, Brother Bernie. Pastor Bernie yung ano. Mag-share po ba kayo ng ano? Screen? Pasensya na kayo yan, hindi ko Okay lang po. Ayan, pag hindi po kayo ng internet nyo, pwede naman yung i-close na lang. We as well yata po pwedeng mag-close ng cam kasi nakakaano din yata, nakaka-effect sa ano niya. Sa signal niya po yan. Ganda ng damit mo, bro, Mark. Hello? Sana magkaroon Ayan. ng Ayan, okay na po, ganyan Pastor. natin. Okay na po. Okay na po. Hello? Tatanggalin ko na lang po yung aking camera. Okay Okay lang lang po. po No ba? problem po. Yes, Pastor. Opo. Okay na po, pwede na po ako mag-umpisa? Yes. Yes po. Sige po. Sige po, magdasal po ulit tayo bago tayo mag-umpisa. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong makapagbahagi ng iyong salita sa akin po mga kapatid. Ang dalangin po ay samahan mo kami at ikaw po ang magturo sa amin, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, magandang hapon po muli ano. Sa kagustuhan kong mag-camera sana kaya lang hindi ko matanggal yung blink-blink ng aking muka. Baka ma-distract kayo. Sige po, ang akin pong ituturo ay mula sa unang Korinto chapter 13 verses 4 to 8. Ano, kung meron po kayong mga Bible, please open your Bible to 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Sa Tagalog, unang Korinto chapter 13 verses 4 to 8. Babasahin ko po. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. May katapusan ng pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natututunan. Ganoon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Just to give you a background of this passage, ito po ay isinulat ni Apostol Pablo, ano, sa kanya pong malalim at malawak na pag-ibig sa mga Corinthian believers. Kahit na ang mga Corinthian believers ay umabot sa pagkakataon na sila ay nagkaroon ng tinatawag na atigasan ng ulo at maling pananaw ng pag-ibig, pag-aaway, at higit sa lahat yung tinatawag na naniniwala na sila sa iba't ibang klase ng Diyos dahil lamang sa paghahangad ng pangsarili. Ano? Kumbaga, ah, bukod kay Kristo, nagdagdag sila ng tinatawag na additional ba? Ano? Additional ba na blessing? Ano, so parang hindi naging enough o hindi naging sapat si Kristo sa kanilang buhay.
At sila sa totoong buhay, ang mga Korinto o ang mga Corinthian believers, sila po ay matatalino, mayayaman, sapagkat ang kanilang lugar ay medyo strategic sa kalakalan o sa business, ano. At umabot sa pagkakataon na nagkaroon na rin sila ng sobrang tingin nila sa kanilang sarili o naging mataas na ang kanilang tingin sa sarili. Kaya sinabi ng Apostol Pablo, teka lang mga kapatid, mukhang nakakalimot kayo. Mukhang mukhang nalilihis kayo ng landas at nawawala ang focus ninyo, lalong-lalo na pagdating sa pang-unawa sa pag-ibig. Kasi umabot sa pagkakataon na ang mga taong ito maging sa pananaw ng salamuha sa kapwa, sa babae o sa lalaki, ay parang pinahintulutan na magkaroon ng maraming asawa o pinahintulutan na makisama sa ibang ah, ah, tao bukod sa kanyang asawa. So sinabi ni Apostol Pablo, mali, ayan ay immoral at iyan ay hindi nakakalugod sa mata ng Panginoon. Sa madalit salita, ano, ang mga taga-Korinto umabot sa kanilang pananaw na parang magaling na sila, magaling na sila. Kumbaga, sa isip nila, kaya ko na ito. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kapag akin pong isa-summarize o kung bibigyan kong diin ang passage na ito, ay gusto ko pong bigyan ng isang tema, ano? Parang sinasabi ni Apostol Pablo, teka lang, ito po yung title. Teka lang, higit sa galing, unahin ang pag-ibig. Tandaan niyo po yung title. Higit sa galing, unahin ang pag-ibig. Sino po ba ang magaling sa atin dito? Sino ang marunong? Minsan, may kanya-kanya tayong kakayanan. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, teka lang, magaling ka, marunong ka, pero higit sa galing, higit sa karunungan, unahin mo ang pag-ibig. At anong klaseng pag-ibig ang idinidefine o binibigyang kahulugan ni Pablo dito? So pag-aralan po natin, dinefine ni Pablo ang pag-ibig dito po sa passage na ito. Una, sinasabi po niya dyan, ano ang pag-ibig? Ang dami niyang dinefine pero gusto ko lang pong magbigay ng isang statement sa akin. Gusto kong bigyang diin, ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay mapagpasensya at mabait. Sabi ni Brother Lance, love unconditional daw yung ating topic. Eto, masusubok. Kung talagang unconditional ang pagmamahal mo, ang unang sinusubok sa atin ay ang ating pasyensya at kabaitan. Kaya dinefine ko dito sa passage na ito, ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig, ulitin ko, ang pag-ibig ay mapagpasensya at mabait. Sino po ba ang mabait dito at mapagpasensya? Siguro naglalaro sa isip ninyo. Sino kaya ang mabait? Sino kaya ang mapagpasensya? So yun ang sinasabi ni Pablo. Dapat ang pag-ibig ay mapagpasensya at mabait. Ngayon, pag binasa niyo dyan, ano bang ibig sabihin ng mapagpasensya at mabait? Ito yung hindi mainggitin, ito yung ito yung ah, ang tawag dito pag sinabing patience po, alam niyo sa original language, ang tawag po diyan ay yung tinatawag na long suffering. Yun yung ibig sabihin ng patience, long suffering. Ibig sabihin, mahaba ang kanyang pasensya. Alam niyo ang Panginoong Diyos, sobrang haba ng pasensya sa atin. Sobrang haba ng pasensya ng Panginoon sa atin. Kaya ganun yung definition ko ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapagpasensya. Pangalawa, mabait. Ang pag-ibig ay mabait. Alam niyo, sa panahon ngayon, iba-iba ang kaalaman ng tao, iba-iba ang kakayanan ng tao. Minsan nawawala yung kabaitan kasi tumitingin o tumataas ang tingin sa sarili. Napakahirap po pag umabot tayo sa ganung pagkakataon, pag tumataas na yung iyong tingin sa sarili. Or umaabot sa pagkakataon na ikinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Kaya kung gusto kong bigyan uli ng puntos ang pag-aaral natin ngayon, una, ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay mapagpasensya at mabait. Paulit-ulit po ako para matandaan ninyo.
Ano? So dapat mapuno tayo ng pasensya at maging mabait tayo dahil yun daw po ang pag-ibig. So sabi, nasusubok daw ang ating pagmamahal kapag lumalapit sa atin ang mga taong hindi kaibig-ibig. Tama po ba? Ano, minsan may mga tao tayong parang masilayan mo pa lang yung pagmumukha, ano, ayaw mo na makita, ano, makita mo pa lang yung kapitbahay mo, parang tumatalikod ka na o parang ayaw mo na siyang makita, ano. Nasusubok daw ang pagmamahal natin lalong-lalo na sa mga taong hindi kaibig-ibig. Alam niyo ako ang laki ng pasasalamat ko po ano, dahil ako po ay 13 taon na nagvo-volunteer sa God is Able. Ang laking pasalamat ko dahil tinuturuan ako ng organisasyon na ito na magkaroon talaga ng pag-ibig. Ano, literally sa totoo lang po ano, kapag nung unang naka-encounter ako ng mga taong may kapansanan, parang hirap na hirap ako. Paano ko ba iibigin ang taong may kapansanan? Pero nung umattend po ako ng camp, grabe nakita ko mismo yung may taong may kapansanan ang umiibig sa akin. Baliktad 'no? Nakakatuwa. Kaya ako po ay 13 taon nang nagbo-volunteer sa God is Able kasi ramdam ko ang pag-ibig na nagmumula sa ating mga kapatid na may kapansanan. Naalala ko tuloy nung ako po ay, ah, bumaba dito sa may MRT station ng EDSA station. I don't know kung familiar kayo sa station na 'yan ano. 'Yan pong station na 'yan, yung hagdanan po diyan ay sobrang napakataas, ano, sobrang napakahirap akyatin. Minsan po ako ay nag-commute, nag-MRT, bumaba ako sa EDSA station, habang ako'y bumababa, aba ay meron po akong naririnig dun sa aking bandang unahan na na parang nagbubulungan. Nung aking pong tinatanaw ay nakita ko parehong bulag. Ano, nagbubulungan sila, parehong bulag. Yung bulag, inaalalayan niya yung bulag at bumababa sila doon sa agdanan ng MRT. At medyo nagka-traffic-traffic doon sa pagbaba sa hagdanan. Hindi ko alam kung bakit hanggang sa inabot ko sila doon, yung pala meron silang kinakausap na isang lalaki na meron ding kapansanan physically. Ano, hindi siya nakakalakad at medyo deform yung kanyang muka. Talagang kumbaga multiple physical disability yung meron doon sa tao. At yung dalawang bulag, kinakausap nila. Ano, kasi nanlilimos itong isang may disability na ito sa MRT, kinakausap nila. Sabi nila, "Saan ka nakatira? Bakit ka nandito?" Ang sabi nung may disability, nandito po ako para humingi ng tulong para po naman sa aking anak." Meron pa siyang anak, ano, na meron din daw kasana nasa bahay. Alam niyo yung dalawang bulag, kitang-kita ng aking dalawang mata at rinig na rinig ng aking tenga, inabutan nila ng pera. Ano, yung may kapansanan na sila dalawang bulag inabutan nila, pero habang inaabutan nila ng pera, itong may kapansanan na ito, ang sabi ng isang bulag, "Huwag kang mawawalan ng pag-asa, mahal ka ng Panginoon." You know, minsan ano, ang hirap magmahal ng tao, ang hirap magmahal ng ibang tao kung wala kang pagmamahal na nanggagaling sa Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang problema niyo, isa sa mga problema ng mga Corinthian believers, bumaba ang tingin nila sa ibang tao. Hindi na nila inibig, lalong-lalo na yung mga mahihirap na pumapasok sa simbahan, ano, nilait-lait nitong mga sinasabing magagaling at mayayaman. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ganyan ang pag-ibig na itinuturo ni Kristo. Hindi ganyan. So kung nasusubok ang ating pagmamahal kapag lumalapit sa atin ang mga taong hindi kaibig-ibig, napakahirap naman talaga. Kailangan mo ang pag-ibig na nagmumula kay Kristo. So sana po naunawaan po natin yon. Another one, kung kanina tinalakay natin, ano ang pag-ibig? Mapagpasensya at mabait. Ano, ngayon naman, ano ang hindi pag-ibig? Nandyan din po sa talatang yan. Ano ang hindi pag-ibig? Ang hindi pag-ibig, ito yung mga naiinggit. Ito yung mga mayayabang. Ito yung mga magaspang ang pag-uugali, hindi ano,
ah, talagang, yung mga makasarili. Hindi daw pag-ibig yun, ano. Minsan umaabot sa pagkakataon ano, kapag medyo, if you want your own comfort, you don't want to share. Akin lang 'to. Ano, nagkakaroon ng pagdadamot, nagkakaroon ng pagyayabang, nagkakaroon ng ano, mas mahalaga ang sarili. Minsan naman kapag nakakakita yung iba, meron siya tapos, meron yung iba tapos siya wala, nakakaramdam naman ng pagkainggit. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi yan pag-ibig. Sabi, iwasan natin ang ganyang klaseng pangit na pag-uugali. Ano yung mga pangit na pag-uugali na yon? Makasarili, magaspang ang pag-uugali. So kung kanina nasusubok ang ating pagmamahal kapag lumalapit sa atin ang mga taong hindi kaiibig-ibig, ngayon nasusubok din ang ating pagmamahal kapag higit na ang tingin natin sa ating sarili. Ano ibig sabihin nun? So much appreciation of yourself. Ano, hindi mo na nakikita ang ibang tao, nasusubok ang ating pagmamahal. Doon umaabot sa pagkakataon na ayaw mo nang mag-share, ayaw mo nang magbahagi. Bukod sa ayaw mo nang magbahagi, nagyayabang ka pa, ano? So hindi daw 'yun ang pag-ibig. So, ano ang pag-ibig? Mapagpasensya at mabait. Ano ang hindi pag-ibig? Ayan, inisa-isa ni Apostol Pablo. Pangatlo, ano ang kinalulugdan ng pag-ibig o ano saan natutuwa o ano ang pinapanigan ng pag-ibig? Sabi, 'pag binasa natin, ang pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. Meaning to say, ang totoong pag-ibig dapat makatotohanan din. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay ano, hindi ka natutuwa sa masama. Ano, may mga tao 'no, sa paligid natin ano, natutuwa pa kapag merong nakikita na gumagawa ng masama. Hindi 'yun pag-ibig. Hindi mo puwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at katotohanan. Now to tell you a short story, yung aking pong bunsong anak, si Samuel, mahilig po siyang makipaglaro sa labas ng bahay namin, ano. Minsan nandun ako sa labas, pinapanood ko siya sa labas ng bahay, abay nakita ko yung aking bunsong anak, nakikipaglaro sa ibang bata. Alam niyo kung anong ginawa niya? Hinubaran niya ng short yung kanyang kalaro. So anong ginawa ko? Immediately, kinausap ko siya, ang sabi ko sa kanya, hindi tama ang iyong ginawa. Bakit mo siya hinuhubaran o bakit mo siya hinubaran ng short? So bilang magulang, minsan hindi natatapos ang pagtuturo sa labas ng bahay, ano? So niyaya ko siya sa loob ng bahay. Pagdating sa loob ng bahay, so anong ginawa ko? Pinalo ko ba? Hindi. Kinausap ko siya at sinabi ko sa kanya, alam mo hindi tama ang ginawa mo. Mahal kita, pero hindi ko kukonsintihin ang mali mong ginawa. Ganun po ang pag-ibig. Hindi tayo natutuwa sa masama. Ngayon, tinanong ko siya. Sabi ko, bakit mo ba siya hinubaran? Bakit mo siya hinubaran? Ang sabi niya, kasi hinuhubaran din nila ako. So parang sabi ko, kaya naman pala eh. O di tama lang yung ginawa mo. Tama ba yun? Hindi. Sabi ko, mali pa rin ang ginawa mo. Kung hinubaran kanila, sabi ko sa kanila, sabihin mo sa kanila na hindi tama ang iyong ginagawa. Hindi ka gagante kung ano ang ginawa sa'yo. Hindi ka babawi. Minsan ganun tayo, no? Gusto nating makabawi. Mali po yun. Hindi po yun makatotohanan. So, I discipline my child. Ang sabi ko sa kanya, hindi ka muna lalabas ng bahay. Sabi ko, what you did is wrong, pero I love you. Sabi ko, mahal kita. Ganun po ang pag-ibig. Ano, nalulugod sa katotohanan. Another one, sabi, sabi ko nga kanina, no, magkasama palagi ang pag-ibig at katotohanan. Napaka-importante po niyan. Pang-apat, ano po yung una? Para hindi natin makalimutan. Ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay mapagpasensya at mabait. Ano ang hindi pag-ibig? Ito yung mga makasarili, magagalitin, masamang ugali. At yung ano ang kinalulugdan ng pag-ibig? Yung katotohanan, yung tama. Ano? Dapat ganoon ang pagmamahal. Lastly po,
Ang pag-ibig ay nananatili magpakailanman. So ang ganda kasi ng binanggit dito ni Apostol Pablo sa verse 8, sabi niya, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Kaya sabi ng Apostol Pablo, yung galing ninyo, yung alam ninyo, lalong-lalo na paghahayag nyo tungkol sa kaalaman tungkol sa Diyos, mawawala lahat yan. Pero isa ang hindi mawawala. Ano daw? Yung pag-ibig. Yung pag-ibig. Kaya sabi, higit sa lahat, unahin ninyo ang pag-ibig kesa sa inyong mga galing. Kasi hindi daw mabibigo. Alam niyo, ang pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, kailanman hindi ka mabibigo. Ang ganda na, no? Ang ganda ng assurance na yan, ano? Kapag ang pag-ibig mo ay galing sa Diyos, kailanman hindi ka mabibigo. Bibiguin ka ng pag-ibig ng tao, pero hindi ka bibiguin ng pag-ibig ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. So, paano mo yung maipapamuhay? Alam niyo, nagkaroon po kami ng pagkakataong makabisita sa bayan ni Kuya Lan sa Sablayan, Mindoro, ano. At nagkaroon po tayo ng pagkakataong makasama natin si Kuya Don Don. Si Kuya Don Don, ano, si Kuya Don Don ay 13 taong ko na rin kasama yan, ano. So most of the time kapag magkasama kami, palagi siyang humihingi ng tulong sa akin na, Kuya Bernie, alalay, Kuya Bernie, hawak, Kuya Bernie, patulong. Ano. So ako naman, tulong ako ng tulong sa kanya kasi bakit? Gano'n eh, mahal na natin ang kapwa natin, lalong-lalo na yung ating mga kapatid na may kapansanan. Ngayon, ito pong mga magulang ni Kuya Lance ay nagbanggit na meron daw magandang pasyalan sa Sablayan. Ano, meron daw magandang pasyalan doon, yung Parola. So, sa kagustuhan kong maisama si Kuya Dondon doon, pero nung una sabi niya, ay wag na, ayaw niya kasi nahihirapan nga daw po siyang maglakad. Sabi ko, sige Kuya Dondon, akong bahala sa iyo, itutulak kita. Ano, so nung kami po ay naglalakad na, tulak-tulak ko si Kuya Dondon, siguro mga ang layo ay umabot na kami ng mga 300 meters na. Yung pagdating namin doon sa gate ng Parola, alam niyo kung anong nakita ko? Ang nakita ko ay isang matarik. Isang matarik na daan papaakyat doon sa Parola. Ano, ang sabi ng gwardiya, naku, baka po mahirapan kayo. Eh, siyempre, ako po ay ayokong biguin si Kuya Dondon. Ayoko siyang ma-discourage. Sabi ko, sige Dondon, kaya natin yan. So, tinulak ko siya hanggang makarating kami doon sa tuktok ng Parola. Eh, you know what? Sabi sa akin ni Kuya Dondon, salamat Kuya Bernie. Salamat Kuya Bernie. Ang sarap ano? Pagka ipinaranas mo ang pag-ibig sa ibang tao, wala talagang kabiguan eh, kahit mahirap. Hindi ka titingin sa kakayanan ng ibang tao, ang ipapakita mo lang pag-ibig. At kapag pag-ibig ang ipinakita mo, ipinamalas mo, hindi mabibigo. Kailanman hindi mabibigo. So yan po yung pag-ibig. If you want to have a love that is unconditional, ito po yung mga prinsipyo na dapat nating matutunan. Ano? Yung himay-himayin natin, ano ang laman ba ng pag-ibig? Ang laman ng pag-ibig ay dapat mapagpasensya, mabait, makatotohanan, hindi ka natutuwa sa masama, at higit sa lahat, ang pananaw mo, ang pag-ibig, kailanman hindi nabibigo. So yun po ang aking gustong i-share sa inyo. Alam ninyo, kahit ano pa ang sitwasyon natin sa buhay, ang pag-ibig maghahari sa atin. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. God